Ako nga pala si Sofia, mula sa Cavite at isang college student, pero hindi ako tulad ng iba. Masyado akong tahimik at mahiyain. Siguro dahil na rin sa mga kakaiba kong hilig na hindi kayang masabayan ng iba. Mahilig akong magbasa ng libro at mas nagugustuhan ko ang maglagi lamang sa isang sulok habang may hawak-hawak na libro. Sa eskwelahan, masasabi na isa akong achiever kaya maiintindihan nyo naman siguro kung natural na may pagka-competitive ako sa buhay, lalo na pagdating sa academics. Competitive ako pero mahiyain pa din ako. Kaya minsan, kahit anong galing ko pa sa pag-aaral nauungusan pa rin ako ng iba kong mga kaklase. Isa na dyan yung kaklase kong may pagkamayabang, si Daniel. Aaminin kong imiss ako dito kay Daniel kasi magaling siya sa klase. Kapag nakikita ko kung paano siya sa mga klase, mas nararamdaman kong gusto kong mag-aral pa at mahigitan ka siya. Kaso nga lang, mahiyain pa rin ako. Idagdag pa natin na bagong estudyante lang ako sa university na pinasukan ko, kaya mas mahiyain pa ako. Kinailangan kong lumipat ng pinapasukan na eskwelahan dahil nadestino si Papa dito sa Cavite kaya dala niya kaming buong pamilya. Ngayon, nasa bago akong eskwelahan. Nangako ako sa sarili ko na mas i-improve pa ang sarili ko para na rin mabawasan ang pagiging mahiyain ko. Okay class, may partner project kayong gagawin para sa subject ko. Kailangan nyo makagawa ng isang presentation tungkol sa iba-ibang topics sa klase. Magbubunatan tayo ng topics na i-assign sa inyo. Ipapag-partner ko na kayo. Okay? Daniel, partner mo si Sofia, yung new student natin. Okay po, sir. Sino ba yung Daniel na yun? Hirap naman na new student. Hi, Sofia, right? Oo. Ikaw ba si Daniel? Yup, hello partner. New student ka, di ba? Oo eh. Don't worry, ako bahala sa'yo. Kabisado ko ng mga galawan dito. Lalo yung mga professors natin. Tsaka kung ako yung kapartner mo, hindi ka mapapahama kasi for sure, tayo ang the best na presentation dito sa klase. Sige, sabi mo eh. Tapang naman ito. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Kung ano-ano maririnig mo naman dyan. Alam mo, palagi ko magkakasundo tayo. Daniel, Sofia, bunot na kayo ng topic nyo dito sa box. Ako na lang bubunot, Sofia. Maswerte kasi ako sa mga ganito eh. Pag ganyan, maganda at madali-daling topic yung nabubunot ko. Sige, ikaw bahala. Thank you, sir. Habang naman na masyado, kakairita. Yes! Sofia! Diba? Sabi ko naman sa'yo, maswerte ako sa bunutan eh. Madali lang tong topic natin oh. Tungkol sa Amazon Rainforest. Madali lang to. Okay. Bakit parang di ka naman masaya? Nahihirapan ka ba sa topic na to? Sige, gusto mo, ikwento ko sa'yo yung tungkol sa topic eh. Hindi na kailangan. Alam ko naman yan. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi yan malaman, diba? Sabihin mo na lang kung ano yung parts ko sa presentation natin. Grabe, ang sungit mo naman pala, Sofia. Okay, sorry. Ang hangin kasi masyado dito sa pwesto natin eh. Sabi mo eh. Teka, gusto mo na bang pag-usapan natin tong presentation natin? Sige, ikaw bahala. Gusto mo bang ikaw na yung mag-speaker? Ay, naku. Hindi ako magaling dyan eh. Ako na lang magsusulat ng sasabihin saka magre-research. Mas okay ako dun. Yun, ayos. Total, mas okay ako sa speaking kaysa sa writing. Magandang partnership pala yung magkakaroon tayo para sa presentation na to eh. Buti naman kung ganun. Pero, alam mo, ayoko kasi talaga pag hindi the best yung presentation kaya gawin natin yung makakaya natin ha. Medyo competitive kasi ako eh. Gusto ko, kapag may pinapagawa ang prof, kailangan yung work ko yung the best. Kaya nga ayaw nila akong kagrupo o kapartner eh. Buti na lang ikaw yung naging kapartner ko dito. At least, hindi mo pa ayaw sa akin. Makikita natin yan sa mga susunod na araw. Medyo competitive din naman ako lalo na pagdating sa academics. May pagka-perfectionist din. Ayoko nang hindi the best ang maibibigay ko sa isang bagay. Lalo na sa pag-aaral. Mahihain lang ako pero kaya ko rin naman maging achiever. Yun, ayos, maganda yan. Magtulungan na lang tayong dalawa. Healthy competition, di ba? Macha-challenge man tayo sa isa't isa, pero mamomotivate rin tayo mag-aral ng mas mabuti. At mas gagalingan pa natin yung ginagawa natin sa academics, di ba? Oo, maganda nga yan. Para rin may kaibigan kang magbabantay sa'yo kapag tinatamad ka mag-aral, di ba? Tapos, sabay kayo magiging successful sa pag-aaral nyo. Okay yan. Game ako dyan. Okay, deal na yan ha. Wala nang bawian ha. Oo naman, deal. Dahil sa partner project na yun, nagbago ang pananaw ko kay Daniel dahil mas nakilala ko siya. Simula noon, naging close na kaming magkaibigan at click kami agad dahil parehas kaming ng priority, ang pag-aaral.
Magkasundo rin kami sa mga hilig naming gawin tulad ng magbasa ng libro, manood ng documentaries, movies, at kung ano pang feeling namin. Makabuluhan o kahit ano pang feeling namin makabuluhan kaysa sa mga karaniwang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Pero hindi porket mahilig kaming mag-aral, boring na kaming mga tao dahil malakas rin naman kaming mag-asaran lalo na si Daniel kasi lagi niya akong pinagtitripan. Isa rin sa mga bonding moments namin ni Daniel ay ang food trip. Kung saan-saan kami nadadala ng mga paa namin para pakinggan ang tawag ng sikmura namin. At ang maganda pa nito na isasama pa rin namin ang pag-aaral sa mga pagkain-kain namin sa labas. Naging sobrang close kami ni Daniel at mag-best friends rin hanggang sa may kakaibang naramdaman na ako sa loob ko. Noong una, dinay ko sa sarili ko na gusto ko na nga si Daniel kasi natatakot ako na baka hindi na niya ako saluhin. Pero dumating din ang araw na nagkaamin ng kami ni Daniel at hindi ako makapaniwala na gusto niya rin pala ako. Itinuloy-tuloy na namin ito. Nanligaw si Daniel sa loob ng 5 buwan at sinagot ko na rin siya. Parang ang social naman dito, babe. Ganda-ganda na setup po. Ang romantic na music, kalmado ng paligid. Tapos ang bango nitong pagkain natin, ha? Parang ang sarap-sarap. Grabe, nag-abala ka pa talaga. Nakakaya naman. Ayos lang. Para naman sa'yo to eh. Deserve mo kaya to. Ikaw talaga. Totoo naman eh. Lahat naman gagawin ko para sa'yo, babe. Basta maging masaya ka lang. Sweet mo naman. Teka, ano bang meron at nandito tayo? Wala naman. Gusto ko lang maramdaman mong appreciated at loved ka. Deserve mo yan eh. Pero nagagawa mo naman yun everyday. Kahit nga walang pa ganito, alam ko namang mahal mo ko. Syempre, kailangan din natin lumabas-labas paminsan-minsan. Hindi yung puro school lang tayo para iwas stress na rin. Sa bagay, tama ka dyan. Babe, kamusta pala yung grade mo dun sa isa nating subject? Yung minor na namang problema ka? Okay naman. Nakaya ko naman. Tinulungan mo ko eh. Buti naman. Pero madali lang naman kasi yun eh. Akala ko nga, mas mauuna ka pang makaget sa akin ng lesson eh. Pero iba pala. Wala eh. Nahirapan ako. Bakit ka ba nahirapan doon? Sa una lang naman nakakalito yun eh. Pero sa totoo lang, ang dali-dali lang nung lesson. Medyo mahina lang ang hindi makakagets. Ewan ko ba? Baka distracted lang ako nung araw na yun kaya hindi ko nagets kaagad. Baka naman mas magaling lang talaga ako sa'yo sa subject na yun. Pwede rin. Uy, di ba si Miko yun? Yung sobrang crush mo dati? Oo. Pero ang tagal-tagal na nun. Sus, ang tagal-tagal na daw. Minsan nga nakikita ko sa Facebook na pinupusuan mo pa rin yung mga post niya. Maganda lang kasi yung mga kuha ng pictures niya kaya ganun yung nagiging reaction ko. Kahanga-hanga naman kasi. Sa bagay, maganda lang naman talaga yung mga kuha ng mga pictures niya pero wala namang ibubuga yun sa akin. Mas may appeal pa ako dun tsaka mas matalino ako, no? Obvious naman yun eh. Grabe, ang competitive ha. Di ko alam kung saan mo nakuha yung nag-uumapaw na confidence eh. Di ba totoo naman? Pero bakit kasi kailangan maging competitive ng dahilan doon? Crush ko si Miko noon. Pero bago pa maging tayo yun, di ba? Hindi ko alam kung bakit ang big deal pa sa'yo yan eh. Ikaw naman yung boyfriend ko. Teka lang, babe. Chill ka lang. Ito naman nagbibiro lang naman ako eh. Kalma ka lang. Hindi ka naman mabiro eh. Tsaka, alam mo namang may pagka-competitive talaga ako, di ba? Oo, pero sana naman, di ba? Lugar mo yung pagiging competitive mo minsan, Daniel. Biro lang naman yun, uy. Pero ang totoo may meaning na yun. Tapos ako rin yung lalabas na mali. Saan naman galing yan? Alam mo, paranoid ka lang, Sofia eh. Kain mo na nga lang yan. Gutom lang yan eh. Ewan. Huwag ka kasi masyadong competitive. Lugar mo naman. Opo. Hindi ko alam kung bakit ganun si Daniel pero baka naman ganun lang talaga ang mga lalaki. May mga side na may pagkamayabang at competitive. Hinahayaan ko na lang si Daniel kasi ayoko rin na maging punot dulo pa ng pag-aaway namin ito. Naisip ko rin na bago pa lang din naman kasi kami kaya bibigyan ko pa siya ng pagkakataon para mas makilala ko pa siya. Baka naman may mga nasasabi lang ako na nagtitrigger para maging ganun siya kaya mas nagiging maingat na lang ako. Naiintindihan ko rin naman si Daniel kasi noong magkaibigan pa lang kami, sadyang nakikipagkumpetensya kami sa isa't isa.
baka hindi rin siya nakakapag-adjust sa setup namin bilang mag-boyfriend at girlfriend na. Pero hindi ko rin maitatanggi na nasasaktan ako minsan sa mga sinasabi ng boyfriend ko. Minsan, gusto ko na siyang pagsabihan pero hindi ko naman alam kung papaano ko sasabihin nang hindi ako nakaka-offend sa kanya. Sana lang, pagka-graduate naming dalawa at nasabak na kami sa buhay at mundo ng mga nagtatrabaho mag-mature na kaming parehas. Ako na maging hindi masyadong sensitive at si Daniel mabawasan ang pagiging competitive. Ay, sa wakas, natapos din. Teka, bakit ko nga si Daniel? Paniguradong matutuwa rin yun. Hello, babe. Hello, babe? Babe, may good news ako sa'yo. Ano yun, babe? May work na ako! Natanggap na ako dito sa huli kong pinag-interviewhan. Talaga? Congrats, babe! Manlibre ka sa unang sahod mo, ha? Sige ba? Ano gusto mo? Fishball, kikiam, kwek-kwek? Hindi man lang pa. Tingnan natin. Sige, babe. Basta sabihan mo lang ako kailan tayo mag-celebrate, ha? Sige, babe. At sabay tayo magsi-celebrate dahil alam kong magkakatrabaho ka na rin. For sure, di ba? Kaya magsi-celebrate na tayo together. Oo, sweet mo naman, babe. Sana nga makahanap na rin ako ng trabaho. Makakapagod na rin. Kaya mo yan? Ikaw pa ba? Galing-galing mo kaya. Kumain nga ako. Pero bakit kanina wala pa rin akong trabaho? Ikaw meron na. Ako wala pa rin. Kwento ko na. Grabe naman, babe. Hindi naman yung ganun, no? Iba-iba lang din talaga tayo ng timing. Pero pag dumating na yan, ay maganda na ang mangyayari niyan. Sulit lahat ng paghihintay mo. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi nakakuha ka na ng trabaho. Kaya ako, ito pa rin. Naghihintay ng tawag. So wala, maski isa. Kung tutuusin lang, mas magaling ako eh. Mas maganda yung records ko kaysa sa'yo. Mas maraming laman ng resume ko kaysa Oh, sa'yo. bakit? Baka may pagkukumpara sa akin. Hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko eh. Hindi mo alam yung feeling na parang Aha? pag-iiwanan. Ano bang sinasabi mo dyan? Iniwan ba kita? Hindi, pero inunahan mo ako. Akala ko sabay tayo. Akala ko ba magkasama tayo dito? Bakit ganito? Aba, ewan ko sa'yo. Sabay naman tayo, di ba? Sabay tayo nag-process. Sabay tayo nag-apply. Sabay tayo naghanap ng trabaho. Pero kontrolado ka ba kung ako yung unang matanggap sa atin? So ano ibig sabihin nito? Hindi ka talaga masaya na may trabaho na ako? Masaya ako dahil deserve mo yan. Kaya lang kasi. Kaya lang kasi ano, naiinis ka, nai-insecure ka. Hindi naman sa ganun. Pero ganun yung pinaparamdam mo sa akin eh. Na parang hindi ako pwede magkaroon ng achievement para sa sarili ko nang hindi ka kasabay. Alam mo, Sofia, iniisip mo lang yan eh. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin, Daniel. Akala ko naman ang saya-saya mo na para sa akin. Pero pati ba naman sarili mo kino-compare mo sa akin? Pati ako, kalaban at dapat talunin ang tingin mo? Kaya kasi sa ganun. Ikaw lang naman nag-iisip niyan eh. Bahala ka na nga dyan. Grabe. First day ko pala sa trabaho pero grabe na agad yung mga pinagkagawa dito. Mga culture shock naman po. Really? Sana mo matapos ko na to. Teka, tapos ko na to i-type ah. Tapos, check ko naman kung napusa ba to. Ay, naku, sobrang dami. Ito ba to? Sofia? Ay, ma'am. Ikaw talaga. Parang magugulatin ka naman masyado. Ay, sorry po, ma'am. Nakafocus po kasi ako dito sa niisip ko eh. Kaya hindi ko po kayo napansin. Okay lang. O, kumusta naman yung first day mo? Eto po. Medyo marami pong ginagawa. Pero okay lang po. Kasi naman po hindi busy, di ba? Para po natututo na rin ako agad sa mga kailangan ko pong gawin dito sa office. Mukhang hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung kinuha kong bagong empleyado. O siya, dahil first day mo, hindi ka muna mag-overtime. Ituloy mo na lang yung mga ginagawa mo bukas. Ay, sige po ma'am. Salamat po. Ay, sa wakas. Pagpahinga na rin. Nakapagdugpit na nga ng gamit. Miss ko na si Daniel ah. Okay na kaya kami? Tawagan ko kaya siya. Tawagan ko na nga. Hello? Babe. Babe, Babe, na-miss kita. Galit ka pa ba? na-miss din kita. Hindi babe, hindi ako galit. Ikaw, kumusta ka? Ay, naku, grabe babe. Sobrang nakakapagod yung trabaho na napasukan ko. First day ko pa lang eh, ang dami ng pinagawa. Sa sobrang dami, nagpapanik na talaga ako kanina saka naiiyak na. Nakaka-pressure. Babe, okay lang yan. Masasanay ka rin. Siyempre, una pa lang yan, kaya ganyan. Nag-worry ka at nagpapanik, pero kapag nagamay mo na lahat, magiging okay ka rin dyan sa trabaho. Oo ha, baby. Tinahan talaga mabait yung boss ko rin dun. Sana magtuloy-tuloy. Ikaw babe, kamusta ka? Anong ginawa mo nung mga nakaraan? Ayos lang ako, babe. Naghanap-hanap ulit ng mga applyan. Send ng resume dito, send ng resume doon. Try lang ng try. Kaya yan babe, huwag kang mag-alala. Magiging okay rin ng lahat para sa'yo. At lalong magiging mas okay ang lahat para sa ating dalawa kasi magkasama naman tayo dito eh. Oo naman, kasama naman kita eh.
May interview pala ako bukas. Oh, talaga? Congrats, babe. Saan yan? Malapit sa company na pinapasukan mo. Oh, mas ayos yun. Makakasama kita mag-lunch o kaya mag-dinner, di ba? Babe, parang gusto ko munang gawin to ng mag-isa lang. Ha? Bakit naman? Kasi baka pag nakita kita, baka mas maramdaman ko lang na isa akong malaking failure. Ano? Kailan ko ba pinaramdam yun sa'yo? Ganun ba talaga yung nararamdaman mo tuwing kasama mo ako? Tuwing kausap at naiisip mo ako? Hindi naman sa ganun, Sophia. Kaya lang, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Nanliliit ako. Magaling naman ako sa school, di ba? Pero ito, hirap na hirap ako ngayon sa panibagong mundo na papasukin ko. Parang walang value yung pinaghirapan ko nung nag-aaral pa tayo. Bakit ba naman kasi inip na inip ka Kasi ikaw, sinisimulan mo na yung mga pangarap mo. Ako, ano lang ako? Nakasunod lang sa'yo at sa anino mo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao dahil pa ako ng girlfriend ko, ganun? Sino ba kasi may sabi sa'yo na makipagkompetensya ka sa akin? Hindi naman karera ang buhay, Daniel. Ano ba? Kung umayos-ayos ka kaya dyan, baka sana mas naging maganda ang resulta ng paghahanap mo ng trabaho. Imbis na nagmumukmuk ka dyan at ma-insecure ka sa akin, igugol mo na lang ang oras mo sa pagpapabuti ng sarili mo para mas madalian ka makaharap ng trabaho. O, di ikaw na magaling ngayon. Ikaw na mas magaling tapos sasabihin hindi karera o kung ano man ang buhay, ganun? Sa sinasabi mo yan, parang ikaw to nakikipagbaligsahan sa ating dalawa eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Ang kitty talaga ng pag-iisip mo no? Lawakan mo rin kaya yung pananaw mo para mas malinawan ka sa mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan kung nagkukulang ba ako kay Daniel pagdating sa pagsuporta sa kanya. Malaki ang tiwala ko sa boyfriend ko na makakakuha rin siya ng trabaho dahil matalino at maabilidad siya. Minsan nga parang mas magaling pa siya sa akin at wala naman akong problema dun. Nasasaktan lang talaga ako na parang pati ako ginagawa niyang kalaban sa mga nangyayari sa buhay niya kahit wala naman akong ginagawa. Ang hirap tulungan ni Daniel kung ayaw niya mismong magpatulong. Ayoko rin siyang isipan ng masama pero ang self-centered na kasi ng dating ng boyfriend ko eh. Siya na yung tipo na hindi ko na nararamdaman sa kanya na sinusuportahan niya ako sa mga nangyayari sa akin dahil busy siyang magdamdam dahil para sa kanya wala pa siyang nararating. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Dapat bang intindihin ko na lang siya dahil sa kalagayan niya o dapat bang magsalita na rin ako na nasasaktan ako dahil sa inaasta niya? Paano ko sasabihin sa kanya na nasasaktan ako sa mga inaasal niya? Kahit ganun si Daniel, nananatili pa rin ako sa tabi niya dahil mahal na mahal ko siya. Gusto ko rin siyang tulungan at suportahan. May mga kaibigan akong sinasabi na nagpapakamartir ako sa pag-ibig sa pananatili bilang girlfriend ni Daniel pero wala eh. Mahal ko kasi talaga yung tao kaya gusto kong samahan siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Kalaunan, nagkatrabaho na rin si Daniel kaya kahit papano nabawasan na ang mga alalahanin ko sa relasyon namin. Yun nga lang, medyo nag-a-adjust pa rin kami sa schedule ng isa't isa kaya nawawalan din kami ng oras paminsan-minsan. Pero ayos lang. Ang mahalaga, may trabaho ng boyfriend ko at pareho na kaming inaabot ang mga pangarap namin. Para na rin sa future namin. Babe, matagal pa ba yan? Ang bango naman ng niluluto mo. Nagugutom na ako. Konting hintay na lang, babe. Hinahalo ko lang na mabuti to para pwede na tayong kumain. Sige. Ihahanda ko na rin yung mga plato para maghahain na lang pagkatapos yan. Sige. Ayan, tapos na. Dahan-dahan ah. Mainit to. Excuse me lang, babe. Bango talaga magluto ng pasta. Excited na akong kumain. Gutom na rin kasi yung alaga ko sa tiyan eh. Kanina pa nagwawala. Ano pa talaga. Eto na. Ayan. Babe, ang sarap-sarap talaga ng mga luto mo. Pwede ka na talaga mag-asawa. Di ba kasalan mo na? So ano, tara. Baliw, hindi ba pwede? Mga 3 years pa. Kamusta ka naman doon sa work mo, babe? Ayun, okay naman. Pero minsan, challenging din talaga yung trabaho.
Yung tipong mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung bakit ka nandun. Pero ayos lang, kakayanin naman. Oo naman, no? Galing-galing kaya ng babe ko. Matalino na, maabilidad pa. Number 1 fan talaga kita no? Pre. Salamat, babe. Alam mo, ako rin sa work na challenge din, syempre. Minsan kasi hindi ko maintindihan yung gusto ng boss ko pagdating sa pagtatrabaho. Alam mo ako rin, hindi ko magets yung gusto ng boss ko. Ginagawa ko naman step by step yung instructions niya pero pagdating sa output, hindi pa rin kami magkaintindihan dalawa. Tapos sasabihin niya mali daw ako. Pero yung kasi yung nagiging gawa ko eh. Base naman yun sa utos niya. So hindi ko nakasalanan yun, di ba babe? Oo nga. Kung ginagawa mo naman yung base sa instruction niya, edi ikaw yung tama. O see? Di ba? Parang nung college lang din tayo yun eh. Naalala mo kapag by partner tayo sa mga project? Maayos naman ako sa instructions, di ba? Maayos ako sa pagsunod sa ganun. Mas madali kong ma-pick up yung instructions na binibigay ng prof natin kaysa sa iba nating mga kaklase. Kahit pa nga sa'yo minsan eh. Sabi mo eh. Oo kaya. May isang beses nga na may pinagawa sa atin yung isang prof tapos nahirapan ka, di ba? Nagtaka nga ako sa'yo dun eh kasi akala ko gets mo agad eh. Sa bagay, ikaw naman talaga yung magaling sa klase. Magaling sa lahat. Ikaw talaga yun. Oh babe, parang naiinis ka na naman. Kalma ka lang, ito naman oh, nakasar ka lang eh. Sino ba naman kasing hindi maiinis? Hindi ako makasingit sa gusto kong ikwento. Puro ikaw na lang nagkukwento. Susubukan ko magkwento ng tungkol sa akin, sumisingit ka lang May kaagad. naalala kasi ko sa mga kwento mo. Naalala ko na nangyari sa akin, ganun. Masama bang mag-share? Hindi. Pero ang ending kasi, ako na yung hindi nakakapag-share. Parang wala na akong karapatan mag-share ng tungkol sa sarili ko. Wala naman ako sinasabi na ganun eh. Pwede ka namang mag-share pagkatapos ko. Pagkatapos ano? Pagkatapos mo talaga. Ako nga yung naunang nagkukwento, di ba? Pero parang ako pa yung nawawala ng karapatang magkwento. Bakit pa parang ang big deal masyado sa'yo nito? Kasi sa tuwing hindi mo ako pinapakinggan, pinaparamdam mo sa akin na hindi ako importante. Na walang makikinig sa akin dahil hindi sila interesado sa akin. Ni kamustahin nga ako, hindi mo magawa, Daniel eh. Boyfriend ba talaga kita? Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Sophia? Yung ba talaga yung sukatan mo ng pagmamahal? Tinatanong nga kita madalas kung kumain ka na, kung nasan ka na, ano pa bang gusto mo? Oo nga. Pero tinatanong mo ba ako kung kumusta ako sa trabaho, kung kumusta sa bahay namin, kung ayos lang ba ako bilang isang tao? Hindi mo alam. Hindi mo alam na may pinagdadaanan na ako minsan, Daniel. Pwede ka naman magsabi sa akin ng kahit ano ah. Alam mo yan. Kahit kailan pa yan, makikinig naman ako eh. Paano ko naman gagawin yun? Mas lagi mo kinukwento yung sarili mo dahil ikaw ang magaling tapos kahit saan, kahit sa akin, kaya mong ikumpara yung sarili mo. Saan ako sisingit doon, ha? Pakinggan mo naman ako minsan, oh. Hindi yung puro ikaw lang. Nakakapagod na rin kasi yung ganito tayo, eh. Ang hirap palang ipagpatuloy ang relasyon na hindi ka naman napapakinggan. Sobrang sakit at lungkot lang na makitang nagbabago na si Daniel sa harap ko. Oo, mahal ko siya. Pero parang hindi ko na siya kilala at dahil rin sa mga ginagawa niya, hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Parang pakiramdam ko, ubos na ako sa mga pag-unawa ko sa kanya. Oo, alam ko, unfair na si Daniel sa akin pero nandito pa rin ako sa tabi niya. Katangahan man pero pinipilit ko pa rin na samahan siya sa araw-araw kahit na lagi na lang niya akong sinasaktan. Isa pa, si Daniel lang naman yung kayang magtiyaga at magmahal sa akin. Siya lang ang nakakaintindi sa akin ng mga gusto ko sa buhay. Si Daniel lang ang kayang makisama kaya titiisin ko pa rin manatili sa relasyon na to. Mahal ko ang boyfriend ko kaya tatanggapin ko pa rin ng buong buo. Hala, ano nangyari to? Bakit parang natambangan na naman ako ng trabaho? Isang linggo na akong ganito nakakainis. Nasaan na ba yung papel na yun? Kailangan ko yun eh. Ano ba naman yan? Nabi ko pa, sigasunin. Sabay-sabay pa to. Sophia? Yes po, ma'am. Okay ka lang ba? Opo, ma'am. Bakit po? Kasi naninibago lang ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang bumaba yung energy mo sa work, tapos nagre-reflect pa sa mga output mo rin minsan. Sorry po, ma'am. Ayos lang. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ka nagkakaganito. Lately kasi, hindi ko nakikita yung Sophia na nakilala namin dito sa opisina. Yung masiyahin, energetic, tapos mabilis gumawa. Yung pulido yung mga reports.
May intindihan ko naman kung may pinagdadaanan ka. Kung gusto mong mag-leave, papayagan naman kita. Pasensya na po talaga, ma'am. Hayaan niyo po, babawi po ako. Walang problema. Basta magpahinga ka at aalagaan mo yung sarili mo. Lahat naman tayo napapagod. Pero magpapahinga lang tapos tuloy na ulit yung buhay. Oh, sabihan mo lang ako Sofia. Baka kailangan mo lang din ipahinga yan. Salamat po, ma'am, ha. Pasensya na po. Mas gagalingan ko pa po sa trabaho. O sige, maiwan ko muna kayo dito. May meeting na rin ako eh. Sige po. Okay, so tapos ko na to. Ika naman isa. Hoy, Sofia. Ay, anak ko naman ng tipakulong anaw. Ayun, nagulat ako. Ano ba yan? Ang daling mo namang magulat. Kasi nakafocus ako sa ginagawa ko dito. Ano ka ba? Try mo rin naman kayang mag-work. Ay, wow. Nag-work naman ako, madam. Eh kasi naman, aligagang-aligaga ka dyan. Ang busy mo, te, ah. Ano bang ganap mo? Ang busy-busy nga kasi, oh. Tapos, hindi ko pa makita yung papel na kailangan ko kanina. Nakakainis naman eh. Nagsabay-sabay pa. Uy, Saan ba yun? ayos ka lang ba talaga? Hindi ko nga rin alam eh. Ay, hindi ko talaga alam. Bakit? Anong meron? Kasi naman eh, hindi ko na maintindihan yung mga nangyayari sa akin. Napapagod na ako sa trabaho. Napapagod na ako sa amin. Gusto mo bang ikwento? Pwede naman. Kaso, nagtatrabaho pa tayo, di ba? Ayos lang yun. Kaysa naman ikimkim mo yung nararamdaman mo. Ana, hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit ganun si Daniel? Bakit ganun yung boyfriend ko? Bakit? Nag-away kayo? May problema ba? Ano, nang babae siya? Nasaan pa yung lalaki niya para mabigusan ko, ha? Uy, chill ka lang. Wala naman third party na involved. Hindi naman ganun si Daniel eh. Eh, ano ba kasi yung problema? Ano kasi, parang, bakit ganun? Parang kasalanan ko pa na hindi siya ganun umuulad sa work niya. Bakit kapag may achievement ako, hindi buo yung saya niya para sa akin? Feeling ko tuloy kasalanan ko pang na magka-achievement ako. Teka. So, sinasabi mo na nai-insecure siya sa'yo? Parang ganun na nga. Naku, mahirap yan, girl. Napag-usapan niyo na ba yan? Nasabi mo na ba sa kanya? Hindi pa. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin eh. Saka kapag nag-uusap kami, kapag may isi-share ako, sumisingit siya lagi. Ang ending tuloy, parang wala akong karapatang mag-share ng nararamdaman ko. Parang hindi ko siya pwedeng mataasan. Kapag napuri ako ni ma'am, ibibida niya pa rin yung sarili niya. Grabe naman yung boyfriend mo. Ano ba yan? Taas naman ang ego niyan. Eh, ginagawa mo lang naman yung best mo sa trabaho mo, di ba? Natural naman yan eh. Best effort mo, kumbaga. Hindi na nga siya dapat involved dun kasi personal growth mo na yan. Bakit kasi mas nagiging ayos yung karir ko kaysa sa kanya eh? Bakit ko ginagalingan masyado? Eh, diba dapat chill lang ako para balance lahat? Ano ka ba? Hindi mo kasalanan yun, no? Kahit kailan, hindi mo magiging kasalanan yun. Kung insecure man siya sa'yo, problema niya na yun. Yan ang lagi mong tatandaan. Pero dapat kasi nag-a-adjust ako eh. Nag-a-adjust ako sa kanya kasi dapat sabay kami. Yan, bes. Ano ka ba? Wala nga naman pigilan mo yung pag-unlad mo na dahil lang sa kanya. Hindi yan ganun. Hindi ganun ang pagmamahal. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko, bes. Hindi ko na alam kung paano pa ako kikilos. Ganito, kausapin mo siyang mabuti. Kailangan yung pag-usapan yan. Kung hindi niya marirealize yung point mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Mas mahalaga yung pride at ego niya kaysa sa'yo. Kapag ganun, magsip-isip ka na kasi hindi mo deserve yung ganyan. Nikki at Kinoy, dream job ko ang trabaho ko ngayon kaya buong puso akong nagtatrabaho dito. Kaya naman sobrang sakit at nalulungkot ako dahil hindi ako makapag-concentrate ng mabuti dahil sa inaasal ng boyfriend ko. Naiinis din ako sa sarili ko kasi napapabayaan ko ang trabaho ko ng dahil lang kay Daniel. Hindi ko rin maintindihan pero mas lalo pang nagiging unfair si Daniel sa aming relasyon dahil mas lalong lumalabas ang ugali niyang pagiging self-centered habang tumatagal. Kaso, kahit anong sakit at inis ko sa kanya, nandito pa rin ako. Nagagawa ko pa rin mag-giveaway sa kanya para mawala lang din kami or para wala lang din kaming maging pag-aaway. Nakakapagod. Oo, pero mas nakakapagod yung parating kaming nagtatalo ng dahil lang mismo sa trabaho namin. Ay, nakasama rin kita, babe. Namiss kita eh. Namiss mo rin ba ako? Siyempre, na-miss kita, no? Medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakita eh. Oo nga eh. Ikaw kasi, ang busy mo sa trabaho eh. Oo nga eh. Babe, ayos ka lang ba? Bakit? Eh, kasi parang ang distracted mo eh. Hindi lang ngayon, kundi nung mga nakaraang araw din. Medyo hindi ka nagre-reply sa akin, tapos kung mag-reply ka naman parang ang sungit-sungit mo.
May problema ka ba? Actually, meron babe. Anong meron? Pwede ka naman magsabi sa akin Alam mo naman yun, di ba? Naiiya kasi ako sa'yo eh. Ito naman para namang ibang tao ako sa'yo niyan Kasi ayokong gambalain ka pa. Kahit kailan naman hindi ka nagiging gambala sa akin. Kasi nag-away kami ni mama. May pinagtalunan kami tungkol sa pera tapos kung ano-ano na yung sinabi niya sa akin. Nagkasagutan tuloy kami. Naku, parang si mama ko lang pala Nung nakaraan din, nagkasagutan kami tungkol sa trabaho ko naman. Kung ano na naman yung sinasabi niya. Dapat daw sa iba ako, ganito, ganyan. Ay, mga nanay talaga. Paano naman yung kasiyahan ko? Masaya ako sa trabaho ko Kahit na medyo maliit yung sahod, satisfied naman ako. Feeling ko magaling ako sa larangang to. Teka lang, akala ko ba nakikinig ka? Bakit ikaw na naman yung nagkukwento dito? Ha? Daniel naman Alam mo, pagod na ako sa ganyang ugali mo. Teka lang, ano bang pinagsasasabi mo? Kasi naman, college pa lang tayo, ganyan ka na. Kahit sa akin nakikipagkompetensya ka. Ano ba to? Pati ako tingin mo kalaban din? Teka, saan ba nanggagaling yan? Sa'yo! Diyan sa pag-uugali mong ganyan. Kasi ikaw Ano, pinamumukha mo ba sa akin na mas malaki sahod mo? Na mas maganda trabaho mo, ganon? Na mas masaya ka sa pinagtatrabahuhan mo kaysa sa akin? Ano? Bakit ba ganyan mga pinagsasabi mo? Sabi mo, di ba? Nangako ka pa noon. Sabi mo, sabay tayong uunlad. Pero bakit ako naiiwan dito? Bakit mo ako iniiwan? Itanong mo yan sa sarili mo. Bakit ako yung tinatanong mo? Responsibilidad ba kita? Pero nangako ka Sana hindi ka na lang nangako. Bakit ka ba nakaasa sa akin? Di ba dapat sarili mo yung tinitignan mo? Sarili mo yung tinatanong mo niyan? Ako ba, umasa ba ako sa'yo? Di ba? Wala kang maisagot. Daniel, pinipigilan ko naman Hindi ko na nga halos ginagalingan sa trabaho ko kasi inaalala ko yung insecurity mo. Kasi ayoko maramdaman mo na malayo ako, na hindi kita inaalala o iniisip man lang. Kasi ginagawa ko yun. Hindi na nga ako nakakapag-concentrate sa trabaho ko kasi iniisip kita Tapos ako pa rin? Ako pa rin yung mali dito? O tapos ano, ako yung mali, ganon? Ako na naman yung may kasalanan. Wala ako sinasabing ganon. Baka parehas tayong mali. Kaya nga, gusto kong i-assess natin ng isa't isa. Ayos naman ako Ikaw tong naghahanap ng mali sa akin Bawal ka bang magkamali? Bawal ka bang magbaba ng pride? Daniel, minsan kasi ang yabang mo na. Subukan mo namang pakumbaba kahit minsan Di naman masakit yun Walang mawawala sa'yo. Sige, total wala namang patutunguhan tong usapan na to Sorry kung ganito ako. Hindi ko alam kung bakit pero sige, gagawin ko yung sinabi mo. Giisipan ko. Baka naman labas sa ilong yung magsusorry mo. Wag na lang kung ganun. Hindi ko kailangan na sorry na hindi sincere. Ano pa bang gagawin ko? Ano pa bang kailangan ko sabihin? Nagsorry na nga ako, di ba? Ano pa ba? Hindi ko alam. Baka kailangan muna natin ng space. Pakikipaghiwalay ka. Hindi, space lang. Space lang muna. Baka kailangan muna nating mag-isip-isip tungkol sa ating dalawa. Sa mga sarili rin natin. Kahit papano, simula nung nakausap ko si Daniel tungkol sa tunay kong nararamdaman at nung nanghingi ako ng space sa kanya, naging mas okay kaming dalawa. Nag-improve ang ugali ni Daniel at kahit papaano, nabawasan na ang pagiging self-centered niya. Nararamdaman ko ring sinusubukan niyang makinig sa mga kwento ko at nagiging give and take na ang relasyon namin. Aaminin ko sa inyo. Kahit na natutuwa ako sa improvement ni Daniel, hindi pa rin maiiwasan na naiisip kong makipaghiwalay pa rin kasi nakakapagod pa rin maging girlfriend niya. May mga araw pa rin na nararamdaman kong ginagawa pa rin niya akong kakumpetensya at nagmamagaling pa rin siya sa akin. Oo, mahal ko si Daniel. Pero parang gusto ko namang mas mahalin ngayon ang sarili ko.